Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. At ito po ang programang Global na Tayo at ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya para sa isa pang edisyon ng ating programa dito sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And of course, ang Presidential Broadcast Service ay isa po sa mga ahensya naman sa ilalim ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo ngayong umagang ito sa ating Master Control, of course sila Milo Jonela at Susan Aison. And of course sa ating Wirecast, kasama natin pa rin si Hero, and sa ating live audio streaming, katuwang naman natin ngayon si Erwin. At of course ang ating producer ngayong umagang ito, walang iba, nag-iisa lang siya ngayong umagang ito, si Miss Stephanie Vicente. Ayan, okay, sige po. At kami po yung nasusubaybayan sa iba't iba natin mga social media platform tulad po nitong Facebook Broadcast Live. Sa inyong Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din po sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At ang ating real-time live audio streaming sa inyong mga cellphones, desktop at computer. At i-download nyo lang yung ating PBS radio app. Sa inyo pong, kung kayo ay merong smartphone, punta lamang po kayo sa sa Google Play. At kung kayo naman may Apple phone or iPhone, punta po kayo sa App Store. At doon po sa mga browser, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Echo, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, and then PBS Receiver. At i-download nyo po yan. Pag na-download nyo na, i-tap nyo po yung icon at makikita nyo na po ang iba't ibang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po ang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lang po doon para masubaybayan ninyo on time, real time, ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pong himpilan, nagsisimula po kaming mag-broadcast alas 7 ng umaga at tumatagal hanggang alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. Yan po ang aming broadcast schedule sa ating mga social media platforms. So please, like, share, follow, and subscribe sa ating pong mga social media platforms para po lalo po namin kayong marating, lalo po kami makapagbigay ng serbisyo at impormasyon sa inyo saan man panig kayo ng mundo naroroon at saan man lugar kayo nandito sa ating bansang Pilipinas. Magbabalik po kami para sa kabuuan ng ating programa makalipas ang ilang paalala. Mahigpit na binantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusunog sa 1.3 billion kilos na nakumpiskang illegal drugs sa Clean Leaf International Corporation, Capas, Tarlac. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa, na maibenta pa. The chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is not enough to destroy all of the active elements within the drug. Ikinatuwa ng Pangulo ang pagkakataong masaksihan ng lahat ang prosesong isinasagawa ng PDEA para matiyak na hindi na magagamit ang mga nasabing droga. I'm glad that the press is here para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang buong sistema from the capture all the way until it's destructed. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito.
Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Global na Tayo sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ihahatid ko po sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo yung ating naging panayam with our Philippine Embassy in Washington sa Estados Unidos. Ano po? Sapagkat nagkaroon po tayo ng pagkakataong makapanayam si Consul General Donna Rodriguez ng ating Philippine Embassy sa Washington sa USA. Ngayon, para saan ba itong ating panayam sa kanya? Ito po ay may kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa Estados Unidos, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump at sa kanyang immigration policy na pinatutupad ngayon. So yung mga nakikinig po sa atin, lalo na sa California, sa New York, sa Los Angeles, Texas, maging sa Washington, sa Kapitolyo ng US at sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Estados Unidos, maging dito sa ating mga kababayan sa Hawaii, at saka sa Alaska na part pa rin ng teritoryo ng Estados Unidos. Pakinggan po ninyo itong panayam na ito sa ating Philippine Embassy sa Washington sapagkat marami pong clarify dito, maraming clarify ang ating Philippine Embassy. Unang-una, yung pong kumalat na misinformation sa social media doon na kinakailangan i-renounce. Paano ibig sinabi pag ni-renounce? Talikuran, bitawan, o itakwil. Ayun, ang word doon, itakwil, renounce, itakwil. Ang iyong pagka-Pilipino kung ikaw ay mag-a-apply ng isang green card holder. Kung mag-a-apply ka as a green card holder or permanent resident visa. Yun po yung green card. Ang green card kasi permanent resident visa lang po yan. Hindi pa po yan citizenship. Hindi ka pa US citizen. Although may green card ka, hindi ibig sabihin na US citizen ka. May green card ka, pero hindi ka pwedeng bumoto doon. Yung mga naturalized citizens lang. Yung mga naturalized. Pag sinabi nating naturalized, yun yung mga immigrants na naging green card holder, tapos nag-apply ng citizenship at nag-grant yung citizenship. Yun yung mga naturalized. Iba pa yung mga natural citizen. Yung talagang doon na pinanganak. Okay? Yun. So, ibig sabihin, ibang-iba po ang green card. Although meron kang legal basis, permanent legal basis, na mag-stay at mag-work, mag-aral doon, it doesn't mean it's a citizenship. Pero ang issue dito is, may kumalat po kasing balita sa social media na obviously nagtatangkang magdulot ng hindi magandang epekto sa ating mga kababayan, ng mga Pilipino na gusto makakuha ng green card or permanent visa, wag i-renounce daw. Ulitin ko, pag sinabi nating renounce, yung word na renounce sa English, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog, talikuran mo or itakwil mo ang pagka-Pilipino mo. Okay, ang iyong Filipino citizenship. Dininaw po ng ng ating Philippine Embassy sa Washington DC na hindi po totoo 'yan. Walang katotohanan diyan. At ginagawa nila yung mga hakbang na ito
laban dito sa nasabing misinformation na ito. Tandaan po natin, tulad doon na mamaya, antabayanan nyo yan. Dahil kapag tinakwil nyo o ni-renounce nyo ang inyong pagka-Filipino citizenship at hindi ka pa US citizen, lalabas po na ikaw ay isang nilalang na walang pagkakakilanlan na estado. You are a stateless individual. Di ba? O pag ni-renounce mo yung pagka-Filipino citizenship mo na hindi pa naaprubahan yung US citizenship, ano ka? Hindi ka Pilipino. Hindi ka rin Amerikano. So, nasaan ka? Di ba? Di ba malaking problema yon? Sinasabi pa nga ng ating embahada sa Estados Unidos, sa Washington, na maski na US citizen ka na, hindi mo pa rin dapat nire-renounce o tinatakwil ang pagka-Pilipino mo, lalo na kung ikaw ay pinanganak din sa Pilipinas. Kumbaga dual citizenship. Hindi rin nila ina-advise yun. Bukod dyan, meron pa tayong mga tinanong yung tungkol po doon sa pinupush ng Trump administration na 3.6% na tax sa mga dollar remittances na pinapadala ng ating mga OFWs at mga migrant workers sa Estados Unidos papunta kung saan, papunta rito sa Pilipinas, sa kanilang pamilya. Kasi po sa House Congress, 3.6%. Pero may maganda tayong balita tungkol dyan, may update tungkol dyan ng ating embahada sa Washington. Kasi from 3.6%, binaba na lamang ito ng US Senate sa 1%. Pero hindi pa ho aprobado yan dahil ibinalik ng US Senate sa US House of Representatives yung bill dahil marami pang issue sa nasabing bill na yan. Alright? At marami pa tayong pag-uusapan. Lalo na, sa nagtatanong sa akin, may nagtanong sa akin, ano ngayon ang gagawin ng ang gobyerno, lalo na ng ating embahada sa Estados Unidos, ngayong inaprubahan ng Korte Suprema ng Estados Unidos na kapag may nahuling illegal immigrant, kay Pilipino yan o iba pang nationality, at i-deport sa third world country, hindi sa country of origin. Halimbawa, nahuli si Jerome Toledo na isang illegal immigrant, kaya pala wala siya dito, nagpunta pala ng US, Ayan, okay. Hi Jerome, I hope you're watching, sabi ni Step. Anyway, okay. Halimbawa, nahuli si Jerome na illegal immigrant, i-deport siya ngayon. Hindi siya i-deport pabalik dito sa Pilipinas. I-deport siya sa third world country, sa ibang bansa. Ano yung mga third world countries na yon? For example, Nicaragua. O sige nga, sino may alam ng bansa Nicaragua? Alamin nyo, hanapin nyo dun sa Google o sa chat o sa AI. Bansang Nicaragua. Ano pa? El Salvador. Yung mga ganyang mga bansa. Okay, baka kasama pa nga ang Bangladesh dyan eh. We don't know. Pero ang punto rito, hindi ibabalik yung Pilipino na illegal immigrant at i-deport, hindi ibabalik diretso sa Pilipinas, kundi idadaan sa third world country. Doon muna sila. Yun yung naging ruling ng US Supreme Court na kumatig doon sa unang drive ng immigration ni US President Donald Trump. Narito po ang ating kabuuan ng naging panayam sa ating Philippine Embassy sa Washington kasama si Consul General Donna Rodriguez. So, alamin na natin ang kaganapan dyan mula sa Estados Unidos. Kasama na po natin si Philippine Embassy in Washington DC, Consul General Donna Rodriguez. Magandang umaga po, Consul General Rodriguez. Si Ray Sampang po ulit ito. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig dyan sa Pilipinas at magandang gabi naman po sa mga nakikinig dito sa Estados Unidos. Maraming salamat po Consul General Rodriguez. And nice to see you again dito sa ating programa sa Bangon Bayang Mahal. Nice to see you again rin po. Ayan, okay. So siguro siguro po sa para sa ating unang katanungan ngayong umagang ito. Totoo ba? Pero kasi bukod dito sa pagpataw ng taxes sa mga dollar remittances, meron pang ibang mga kaganapan na dapat din natin tuunan ng pansin. Ano po, Consul General Rodriguez? Unahin ko muna ito. Totoo ba yung mga lumabas sa social media, particular dyan sa Estados Unidos, na kailangan pang i-renounce ng isang Pilipino ang kanyang Filipino citizenship para maging isang green card holder sa Estados Unidos? Hindi po, wala pong katotohanan yan. Actually, naglabas nga po ng advisory kamakailan ang embassy na tungkol sa, na wag
paniwalaan or wag basta-basta maniwala sa mga kumakalat sa social media, lalo na yung mga fake news. Nagbigay kami ng advisory na tingnan nila ang mga official sources, yung mga official websites ng mga government agencies dito sa Estados Unidos. Sa amin pong pagkakaalam sa ngayon, wala pong nagbabago sa pulisiya or sa batas ng Estados Unidos tungkol sa yung tinatawag nga po na dual citizenship. So hanggang ngayon po, inaalaw pa po or pinapayagan pa ng Estados Unidos ang mga foreign nationals or even ang mga nationals nila na magkaroon ng ibang nasyonalidad. So hindi po dapat nire-renounce ng ating mga kababayan ang kanilang Philippine citizenship, lalong-lalo na po habang nag-a-apply po sila ng green card, no? Ang mangyayari po kasi nito, hindi pa po sila considered na US citizen. Okay. Kahit man po sila green card holder na or nag-a-apply pa lang sa green card, ang ibig sabihin po nun ay residency lang po. Na kapag nakakuha sila ng green card, ang ibig sabihin nun ay napapayagan sila, magiging silang permanent resident. Ngunit hindi po sila itinuturing na US citizen. Ngayon, ano po ang magiging epekto kapag nag-renounce po sila ng Philippine citizenship na hindi pa po sila US citizen? Okay. So, ang mangyari po, effectively po, stateless po sila. So, mawawalan po sila ng nationality. So, kaya nga po, sinasabi po namin na wag po kayong ang ating mga kababayan na wag po maniwala sa mga kumakalat sa social media tungkol sa renunciation. Yun. So pag ni-renounce nila yung kanilang citizenship habang nag-a-apply sila for a green card, no, yung residency, tulad na nabanggit nyo, Consul General, magiging stateless sila. Wala silang pagkakakilanlan. Ganun po ba yun? Naku. Opo, kasi po kapag ni-renounce po nila ang kanilang Filipino citizenship, di ibig sabihin hindi na po sila kino-consider na Pilipino ng ating bansa. Hindi pa rin naman po sila kino-consider na Amerikano ng Estados Unidos. So wala po silang pinanghahawakan na pagkakakilanlan or yung tinatawag nga po nating nationality or citizenship. Alright. Pero ano ba ang ginagawang hakbang ngayon ng ating embahada upang labanan? Kasi parang no, misinformation, fake news. Anong ginagawa po ngayon ng ating embahada para labanan itong fake news na to at misinformation na ito? So ano nga po kami, katulad ng sinabi ko kanina, kami po ay naglabas ng advisory sa aming website at sa aming mga social media. Sinasabihan rin po namin, nakikipag-ugnayan kami sa mga Filipino, sa ating mga PhilCom leaders upang mapag-sabihan rin ang komunidad, no, na huwag maniwala sa mga kumakalat, sa basta-basta kumakalat na fake news sa social media. Alright. Okay, sige. Pero nagsagawa ba kayo ng investigasyon? Saan galing itong misinformation na ito? Saan galing itong fake news na ito? Lalo pa sa panahon ngayon na mahigpit sa mga illegal immigration ang Estados Unidos. Sa ngayon po, wala po kaming natatanggap na information or impormasyon kung kanino nanggagaling ang ganitong klaseng mga fake news. Basta po ang aming paalala sa ating mga kababayan is wag po ninyong, katulad nga po ng nilagay namin sa aming advisory, napakaseryoso po itong bagay na tinatawag na renunciation. So lalong-lalo na po na habang hindi pa po kayo citizen, hindi pa po kayo naturalized citizens ng Estados Unidos, at kahit na po maging naturalized citizen na kayo, ipinapayo po namin na patuloy nyo pong isa inyo ang ating Philippine citizenship sapagkat inaalaw naman po or pinapayagan ang dual citizenship dito sa Estados Unidos. Ayun, okay. Pero sige, mabuti po't nalinaw natin yan. Ano po, Consul General Rodriguez, alam naman natin, napakarami nating mga kababayan dito, hindi lang sa Estados Unidos, maging dito sa Pilipinas, na talaga pong porsigidong mag-migrate sa Amerika, sa Estados Unidos, at maging green card holder at the end, at eventually maging naturalized US citizen. Alright. Pero meron pang isa na talagang medyo pinag-uusapan din dito sa Pilipinas, nito mga nakalipas na araw. Ito pong
panukalang batas sa US Congress at saka sa Senate. Alam ko meron silang ginagawang mga marathon voting ngayon nitong mga nakalipas na araw sa Senado ng US. Ito yung One Big Beautiful Bill Act na tinatawag na pinupush ni Pangulong Trump. Isa pala dito, nakapaloob dito, magpapataw ng 3.6% na taxes sa mga remittances, dollar remittances mula sa ating mga OFWs o mga migrant workers natin dyan sa Estados Unidos sa mga pinapadala nilang mga dollar remittances dito sa Pilipinas. Pero hindi kasama dito yung mga naturalized citizen, US citizen at saka yung mga may citizenship na. Is this true, Consul General Rodriguez? Kasama ba talaga dun yun? Sa pagkakaalam po namin, yung pong 3.6% na ipapataw po is a tax on yung mga remittances po. So hindi lang po yan sasaklaw sa mga immigrants or whether residents or non-residents or overseas nationals, no? Kahit po American citizens, kunyari po meron silang anak na nag-aaral abroad, sabihin natin sa Europa, magpapadala sila ng pera. Yun po, basta tinatawag po na remittance, ay doon sa bill po na sa panukala po na nakapasa sa House kamakailan at ito nga pong kinoconsider ng Senate, malalagyan po yun mapapatungan po yun ng tinatawag na remittance tax. So, marami na po ang nag-express nga po ng pagkabahala dito sa tax na ito kasi hindi lang naman po ang mga foreigners ang maapektuhan katulad nga ng ating mga Filipinos at Filipino-American ang maapektuhan ito. So, sa parte po ng embahada, kami patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng Kongreso dito sa Estados Unidos para malaman kung anong pwedeng maparaanan, kung pwedeng mapababaan kung magkakaroon man or matutuloy. Gusto ko lang rin pong linawin na yung pong 3.6% na ipapataw sana na remittance tax, ayun po yung House version na pumasa. Okay. Ito nga po yung sa Senate version po actually, which was just passed a few hours ago. Uy. Kakapasa lang po actually nito just a few hours ago. So, kailangan po nitong bumalik sa House sapagkat meron pong mga pagkakaiba yung Senate version at saka yung House version. So, kailangan po nila yung i-reconcile. So, ngayon po actually, hindi pa rin po natin alam kung anong patutunguhan itong tinatawag na Big Beautiful Bill ni Pangulong Trump sapagkat ano pa rin po yun, kailangan pa bumalik at pagdebatihan uli sa House dahil may mga pagkakaiba nga po. Pero dito po sa pumasang Senate bill, actually po yung 3.6% naging 1% na lang. Oy, okay. Oh, that's good news, ha? Bumaba po siya. So, hopefully po, sana kung matuloy man ang na ito, na sana na, syempre po, ang pinaka-ideal po sa atin is yung patuloy na yung current status quo na hindi po papatawan ng tax, ngunit at least po dito sa Senate bill ay na siya, medyo bumaba po siya from 3.6% to 1%. Good news po yung Consul General. At least sa Senado 1% na lang. Kasi napakalaki, kumpara mo naman sa Congress, sa House of Representatives ng US, 3.6 sa Senado nila 1% na lang. Pero bumalik pa ito sa US House of Representatives dahil marami pang hindi pagkakasundo dito sa Big Beautiful Bill na ito. So parang kumbaga dito sa dito sa Pilipinas, hindi pumasa sa Philippine Senate, binalik sa Congress dahil hindi uubra pag dating sa bicameral conference, maraming problema. Ayun. Ganun. Sige, alright. Kailangan po nilang plansyahin uli yung bill kasi may mga pagkakaiba po sa dalawang version. Nako, magandang balita po 'yan. Well, sige. That's a good news. Maraming salamat sa update na 'yan, Consul General Rodriguez. Samantala, ito pang isa. Kasi tulad nito na pag-uusapan natin itong mga kaganapang ito sa Estados Unidos. Particular dito sa ongoing na drive ng US government
laban sa mga illegal immigrants, yung mga illegal workers dyan, maging yung mga kasama nga yung mga migrants naman, mga legal migrants na to, pero pag may criminal record, nasa-subject sa deportation. Kamakailan itong Estados Unidos, yung Korte Suprema nila, US Supreme Court, mukhang naglabas ng desisyon, kumakatig dito sa move ni US President Donald Trump na itong mga mahuhuling mga illegal immigrants, kay Pilipino yan, kay ibang nationality yan, madideport sa third world country, hindi sa country of origin nila. Okay? So, what is ang reaction dito ng ating embahada? Alam ko medyo umapila dito ang ating embahada sa Washington sa pangunguna ni Ambassador Romualdez na kung maaari, wag naman dalhin sa third world country, ibalik na lang sa country of origin, like for example sa Pilipinas. Ano po ang reaction ngayon ng ating embahada dito, Consul General Rodriguez? Totoo po yun, So, nung nagkaroon po ng mga balita na magpapadala ang Estados Unidos ng yung mga up for deportation na nationals, meron na nga po mga napunta sa ilang bansa tulad ng El Salvador. Meron po before na sana ay papupuntahin sana sa Libya, ngunit hindi natuloy. So, tayo po ay nakipag-ugnayan sa Department of Homeland Security or DHS na tinatawag at sa Immigration and Customs Enforcement or yung tinatawag na ICE upang ipaalam po sa gobyerno ng Estados Unidos na handa po tayo, ang gobyerno po ng Pilipinas ay handa pong tanggapin ang ating mga kababayan na madideport sa ating bansa at kung maaari ay huwag silang i-deport sa pangatlong bansa. So yun po ang ating pakiusap sa gobyerno ng Estados Unidos. At sa ngayon naman po, wala pa po tayong nababalitaan na Pilipino na na-deport sa pangatlong bansa or outside the Philippines. Pero may nahuli na ba? Ilan na ba nahuli, Consul General, na mga illegal Filipino na nagtatrabaho sa Estados Unidos? May datos ba kayo? Mr. Ray, siguro ang sasabihin ko na lang muna, hindi ako makapagbigay ng eksaktong numero ngayon kasi nagpa-fluctuate yung number. Pero ang issue kasi ng deportation, illegal immigration, deportation ay nangyayari sa lahat ng bansa. Kahit diyan sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga kaso ng mga illegal immigrants or mga taong nakapasok sa bansa natin illegally without proper authorization, So ang Estados Unidos, katulad po ng ibang bansa, ay mayroong sa kanyang sariling mga polisiya at mga batas tungkol sa sino po ang legal na makakapasok at makakapag-stay sa bansa nila. So normal process po ang arrest at saka detention at saka po ang pagde-deport sa mga kino-consider po na mga illegal or undocumented immigrants. So sa atin po, syempre marami po tayo. We have around 4.5 million Filipinos and Filipino-Americans here in the United States. Gusto ko lang pong i-highlight or i-emphasize na marami naman talaga sa atin na mga kababayan natin ang naninirahan dito sa Estados Unidos ng legal. So, sa kasamaang palad po talagang meron rin naman po sa population na iyon na yung tinatawag po natin na undocumented or na hindi na po legal ang kanilang pagstay. So, sa ngayon po, basta sa embahada po, ang ini-ensure po namin is na yung ating mga kababayan are that their rights are protected if they are in the event that they are going through the immigration process, na yung pong due process na tinatawag na kapag kunyari nahuli sila, yung kanilang rights under the US own laws regarding immigration are protected at hindi po basta-basta na lang na ipapa-deport sila sa ibang bansa. Dapat may proseso po kasi yan. At yung kanilang stay habang nakadetain sila, for instance, that they're treated well under humane conditions. At yun nga po na sila po ay may dignidad, kumbaga, kahit na habang nasa loob po sila ng detention center.
At kung ano naman po, yun nga po, katulad ng sinabi ko rin kanina, kapag po may final, yung tinatawag po na final order of removal, yun talagang nag-apela na sila, dumaan sa korte, hindi sila nanalo sa kaso nila na immigration, at may order na ang korte na ipa-deport na sila. Ang aming pinapakipag-ugnayan sa gobyerno ng Estados Unidos ay kung national natin, kung kababayan natin mga Pilipino, sa Pilipinas sila Yun. ipadala at hindi sa ibang bansa. Opo. At sana nga po ay makumbinse, maliwanagan natin ng US government na ready naman tayo na tanggapin pabalik dito sa Pilipinas itong maapektuhan ng kanilang deportation illegal immigration program para ma-deport. Wag nang ipadala sa third world country, balik na lang natin dito sa Pilipinas at baka matutulungan pa natin sila directly, di ba? Consul General Rodriguez. Alright. Oy, maraming salamat po, Consul General Rodriguez. Alam kong medyo alang-aning oras diyan, nagpahinga nyo, pero pinagbigyan nyo rin po ang aming kahilingan. Maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Jasil sa pag-assist sa atin para po ma-establish natin itong interview na ito ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Consul General Rodriguez. Maraming salamat rin po at muli magandang umaga po dyan sa inyo at magandang gabi rin naman po sa mga nakikinig dito sa Estados Unidos. Mabuhay po kayo, Consul General Rodriguez, and please give our best regards to Ambassador Romualdez. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din po. Inyo pong napakinggan at napanood ang ating panayam with Philippine Embassy Consul General Donna Rodriguez. At diyan po natin pinipilit ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sana po nakapulutan po ninyo ng impormasyon, tamang impormasyon, yung ating panayam sa ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Master Control, sa ating Warcast, sa ating audio streaming, and of course sa ating producer for today, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.